Well, ito isa sa pinakamalakas na linya na post. At ito ang hindi maintindihan kung ilan nila. Hindi mo kailangan mag-down ng ibang babae para lang iangat ang isa. Kung sasabihin mong sa ganito dapat ang tularan, hindi tulad ng mga babae ganyang manamit, hindi na yan appreciation. Hello mga stories! Welcome back sa isa na naman na itong post na to, random reactions dito sa aking channel Mark Stories. Mabala si Mark at sa video na to, kapag ang tingin mo ay decent woman, ay nakabase sa haba ng shorts, lalim ng neckline, o kung yung gaano karami ng balat ng kita, hindi moralidad ang pinapakita mo. Bias ang pinapakita mo. At mas matindi pa. Kadalasan, yung pinakamalakas marangal tungkol sa disenteng babae, sila rin yung unang tumatangkilik ng content na sinesexualize ang kababaihan. Sa ngayon, himayin natin itong post ni Mr. Kevin Francisco, Point by point, punto by punto, At pag-usapan natin ng malinaw, at saka wala tayong tumpik-tumpik dito. Ngayon mga stories na basahin natin po itong post na ito para malinaw na in Tagalog, para mas smooth ang flow na itong video natin. Pero buo yung mensahe dito. Habang binabasa natin, na-chan din yung mga reaction ko kada bagay, okay? Babasahin ko ng asisto, tapos papaliwanag ko sa inyong Tagalog. Okay? So, ito na. Galing ito kay Mr. Kevin Francisco. How do we really define decency in this kind of society? Wow, magandang open ito dahil sa tama lang yung tanong. Sa totoo lang, maraming taong gumagamit ng salitang decency na parang malinaw ang ibig sabihin. Pero kapag sinuri mo, ang vice lang pala ay pananamit. So at dyan magsisimula ang problema dito. Kapag ang definition mo ng decency ay nakatali lang sa physical presentation, mababaw ang framework mo. Hindi yan moral depth, surface judgment yan. One realization that struck me this past few days is how society, especially some men, keeps trying to define womanhood based on how a woman dresses, presents herself, or expresses herself. Well, malinaw ang punto dito. Sa totoo ito, sa maraming sitwasyon. Di naman lahat ng lalaki, pero may mga lalaki talagang gusto nilang sila ang magtatakda kung ano ang tamang babae base sa pananamit, kilos at aura. At ang problema dito mga stories, ang babae nagiging subject ng control, hindi subject ng respeto. Ito philosophy speaking lang, mali ito dahil binabawasan mo ang isang tao na panlabas niyang anyo. Para mong sinasabing mas valid ang pagkababae mo kung pasok ka sa standard ko. Sino ka ba para maging standard? Diyan pumapasok ang male-centered arrogance. Last name is everywhere and on almost everyone's algorithm. I have been following and watching her content for quite some time already. Ito, valid naman to. Kilala sila at natural lang na naging visible siya sa social media, lalo na kung malakas ang reach niya. Pero gusto ko lang sabihin agad ng isang importante punto dito. Kapag may babaeng umaangat, dapat ang appreciation sa kanya ay mananatili sa kanya. Huwag na huwag siyang gawing benchmark para ibagsak ang ibang babae. Kasi madalas,
Diyan nagsisimula ang toxic comparison. I agree that she deserves all the appreciations she gets. She talented, genuine, informative, and inspiring. But appreciating her should never come at the expense of other women. Well, ito isa sa pinakamalakas na linya na post. At ito ang hindi maintindihan kung ilan nila. Hindi mo kailangan mag-down ng ibang babae para lang iangat ang isa. Kung sasabihin mong sa ganito dapat ang tularan, hindi tulad ng mga babae ganyang manamit, hindi na yan appreciation. Panghuhusga na yan ng nakatago lang sa anyo ng papuri. Okay? Ang value ng isang babae hindi tumataas dahil lang binabaan mo ang value ng iba. Hindi yan moral reasoning. That's a compassion trap yan. And what's ironic? Oh, tama. Dahil dito napapasok ang contradiction ng marami. Maraming taong malakas mangaral sa publiko, pero kabaliktaran ay kinokonsume sa pribado. Some of the loudest voices preaching about decent women are often the same men consuming thirst traps, following sexual content, supporting industries built around the objectification of women, and treating women as content for their own consumption. Well, diretsyan kita, hypocrisy ito. Okay? At hindi maliit ang inconsistency ito. Core contradiction ito. Paano ka magiging moral police ng decency kung ikaw mismo tumatangkilik ng content sa tingin mo raw ay hindi disente? Kapag gusto mo, kinukonsume mo. Kapag ayaw mo, kinokondena mo. Sa malinaw na hindi prinsipyo ang pinapairan mo, convenience. At may policy dito sa behavior ng mga taong ganito. Special pleading. Iba ang rules kapag sila ang nakikinabang. Mahigpit sila sa babae pero maluwag sa sarili niyang pagtingin at pagnanasa. How can you condemn women for expressing themselves while simultaneously consuming the very content you claim to despise? Di mo naman niya pwedeng gawin yon na hindi ka nagmumukhang double standard. Kung may kinokondena klase ng expression, pero palihim na hayagan mo lang kinokonsumo. Ibig sabihin dyan, hindi mo talaga despise ang content. At totoo niyan, gusto mo lang kontrolin yung sino ang pwedeng irespeto at sino ang pwedeng mong i-objectify. At malinaw na maling yan, framework yan. Dahil kapag ang respeto mo sa babae, nang-iiba ang despite ng role niya sa paningin mo. Respectable ba siya o consumable? Hindi mo nga talaga tinitignan yung babae bilang buong tao. How can you reduce a woman's worth to the amount of skin that she shows when your standards conveniently change depending on what entertains you? Ito ang isa sa logical ng tanong ko sa post. Ang worth ng tao hindi susuka sa skin exposure. Kapag ganyan ang standard mo, hindi ka moral evaluator. Superficial judge ka. At ito may dito. Ito ang tawag dito is hasty generalization. Parang sinasabi mo, kapag mas revealing, less decent. Hindi naman automatic totoo yun. May mga taong balot na balot pero walang respeto sa kapwa. May mga taong expressive. Expressive manamit pero matino, responsable at may integridad.
So mali yung formula. Tela is not equal to character. A woman wearing a shirt and jeans is a decent woman. Yes, oh. Pero hindi dahil simple ang suot niya. Decente siya dahil may dignidad siyang bilang tao. Mahalaga itong distinction na to. Kasi kung ang punto mo ay decente siya dahil covered siya, mabalik ka pa rin sa maling basehan. A woman wearing a glamorous dress is still a decent woman. Tama. Ang glamorous ay hindi kabaliktaran ng decent. Minsan, kasi may mga tao na kapag confident, stylish o eleganteng expressive ng isang babae, automatic nilang nilalagyan ng hidden judgment. Ang problema madalas wala sa damit, nasa mata ng tinitingin. A woman who chooses to be conservative is a decent woman. Walang issue dito. Kung gusto ng isang babae maging conservative sa pananamit o sa self-expression, valid choice nila yon at dahil nirespeto yon. Pero tandaan, ang pagiging conservative ay option, hindi requirement para magkaroon ng dignidad. A woman who chooses to express herself differently is still a decent woman. Ito ang ayaw kong tanggapin ng maraming mapanghusga. Kasi ang tingin nila, may dalawang count lang. Maninhin o hindi disente at maling-mali yan. And that's a false dichotomy. Hindi dalawang klase lang ang babae sa meron sa mundo. At lalong hindi pwede i-compress ang womanhood sa makikitid na categories ng lipunan. Because decency has never been about clothes. Ito ang sentro ng buong message dito. At kung may isang linyang dapat tandaan ang lahat, at ito yon. Ang decency ay hindi tungkol sa damit. Damit is a presentation. Decency is a behavior. Magkaiba yon. It has never been about handiness, crop tops, bikinis, dresses, or how much skin a woman chooses to show. So, tama. Kasi kapag ginawa mong moral issue ng bawat style choice ng babae, ang totoo niyan, hindi ka na concerned sa ethics. Concerned ka sa control. At maging practical tayo dito mga stories. Ang isang lipunan na hindi nasisira dahil sa babaeng nakabikini o naka-crop top, mas masisira ito sa hypocrisy, harassment, exploitation, at kawalan ng respeto. So kung priorities ang pag-uusapan, maling bagay na pinagdidiskita ng iba. It has been about character, values, integrity, and how the person treats others. Exactly. Ito ang mas matibay na sukatan dito. Characters, values, integrity, pakikitungo sa kapwa. Kung gusto mo talagang pag-usapan ng dissenting tao, dito ka tumingin, hindi yung wardrobe. Dahil sa dulo, ang ugali na may tunay na ng epekto sa lipunan, hindi sa haba ng tela. Most people only use decency as a convenient excuse to judge women while ignoring their own hypocrisy. Matapang na statement pero dami ng halimbawan online at offline. Hindi ito malayo sa totoo. Yung salitang decency, madalas ginagamit hindi para itaas ang moral standard ng lahat, kundi para ipulis ang kababaihan para pili lang. At kapag pinili mo na kung kailan ka maging moral, hindi ka principled, selective ka. At ang selective morality, hindi yan tunay na moralidad. Image management yan. We can celebrate women like lambs without using them as weapons against other women. Well, napaka-importante linya ito.
dapat tigilan mo yung style ng papuri sa ginagamit ng isang babae para idiin sa iba. Okay? Kasi kapag ginawa mo yon, hindi mo rin talaga nirespeto si Lance o si Miss Lance. Ginagamit mo lang siya bilang symbol ng personal bias mo. Celebrate her for her own merit. Hindi para magtayo ng hierarchy kung sino lang ang acceptable ng babae. We can uplift womanhood without dragging another woman down. Tama. Just a simple, malinaw, tama yun. Okay. Kung ang empowerment mo may kasamang pananamit sa ibang babae, hindi empowerment yan. Branding lang yan. Ang tunay na pag-angat ng kababaihan na hindi dumadaan sa panlalait ng ibang anyo ng pagkababae. It's 2026. At oo, dapat mas bansyong usapan natin kaysa rito. Pero dahil hanggang ngayon, buhay pa rin ang lumang pag-iisip. Kailangan pa rin itong sabihin na paulit-ulit. Hindi porket more than ng taon, more than na rin ang mindset ng lahat. Stop objectifying women. Tama. Kapag tinitingnan mo ang babae bilang katawan lang, bilang visual pleasure lang, bilang content lang, hindi ka na tumitingin sa tao. Tumitingin ka sa object. At yan ang ugat ng maraming maling pagtrato. Stop sexualizing women. May linaw dapat dito. Natural na attraction, hindi yon ang issue. Ang issue na kapag ang babae hindi mo na makita lagpas ang sexual lens, kapag lahat na lang ng expression niya, nilalagyan mo ng meaning na umiikot sa pagnanasa mo. Problema mo na yon. Hindi yan. Okay? Stop acting as if women exist to fit the standards you created for them. Ito talaga yung core dito. Maraming standards na lipunan na hindi naman objective truth. Products lang yan ng kultura, bias at power structures. Kapag inaasta mo lang yung babae na dapat sumunod na maging worthy of respect, at totoo niyan, hindi mo nirespeto yung autonomy niya. Because the people who keep defining what the decent woman looks like the opposite people. To see a woman as sex in the first place, oh my goodness, medyo na ako sa mga same people. Masakit pero maraming tama rito, okay? Kapag object ang tingin mo sa babae, natural gusto na siyang i-categorize. Acceptable, not acceptable. Not wife material, not wife material. Decent, indecent. Pero hindi produkto ang babae para ilabel mo ayon sa preference mo. Women do not exist to satisfy your standards. Line 2. Pwede kang magkaroon ng personal standards sa partner preference mo. Walang problema yon. Walang problema. Pero ibang usapan na kapag ginawa mong yung universal judgment ng value ng lahat ng babae. Ang preference ay personal. Ang dignity ay universal. Womanhood does not need male validation. Tama. Ang respeto ng lalaki dapat normal, hindi special reward. At ang womanhood hindi project na naghihintay ng male approval para maging legitimate. Kapag iniisip ng isang lalaki na siya nang magbibigay ng final validation sa dignidad ng babae, sobra na ang tingin niya sa sarili niya. And the woman's dignity, worth, and decency were never yours to define. Ito ang pinakadulo at pinakabuo ng mensahe. Walang sinuman ang may excuse authority para takda ng dignidad ng ibang tao base sa panlabas at anyo lang. Kapag pilit mo inaangkin ng kapangyarihan yon, hindi ka defender ng morality. Nagiging gatekeeper ka lang sa sariling mong bias. Mga stories, ito yung malinaw na vote ko dito, no? Itong post ni Mr. Kevin Francisco, isang sentrong punto.
Ang decency ng babae hindi nakabase sa damit, kundi sa pagkatao. At sang-ayon ako riyan. Oo, sa practical reality, totoo may first impressions ang mga tao. Pero ang first impressions ay hindi sapat na basehan para husgahan ng dignidad, halaga o moralidad ng isang babae. At ito ang kailangan marinig ng marami. Kung hindi mo kayang igalang ang babae, maliban na lang kung pasado siya o visual standards mo, hindi respeto ang meron ka. Conditional approval lang yan. At kung kinokondem mo ng mga babae expressive, pero kinokonsume mo rin ang content na ganyan, hindi yan moral. Hipokrito ka. So sa dulo, simple lang lang sa dito. Ang dissenting babae hindi dinidefine ng tela. Dinidefine siya ng character, values, integrity, at humanity niya. Ang higit sa lahat, walang tao, walang lalaki, at saka walang society at may monopoly sa pag-define ng dignidad ng babae. So mga stories, so kung gusto niyo mga ganitong klaseng komentaryo sa diretsano, logical, at saka walang pasikot-sikot, no? Don't forget to like, share, subscribe sa ating channel, and click na notification button sa ating baba. Ang gusto ko yung itanong ko sa inyo, no? Para sa inyo, ano ba talaga ang tunay na sukatan ng decency? Gamit ba o character? Comment nyo sa lang sa baba. As always, mga stories, thank you and have a good night, stories. Bye.